Flood control projects daw para iwas baha. Pero sabi ng iba, mas malakas pa raw bumaha ng pera. Let's count down the top 5 alleged beneficiaries ng flood control funds at kung magkano raw ang napunta sa kanila. Nako, talagang magugulat ka sa laki. Mapapatanong ka na lang ng Pinas. Ano na? Sa top 5, kung Arjo Ataide. Ayon kay Curly Discaya, may 60 milyong piso daw na napunta sa kanya galing flood control deals. Pero depensa ng asawa niyang si Maine, not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Sa top 4, Senator Jinggoy Estrada. May mga proyektong 355 milyong piso na nakapangalan sa kanya sa Bulacan. Agad namang bumelta si Jinggoy. Hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Third sa listahan, Senator Joel Villanueva. Isang dating DPWH official ang naglabas na may projects na 600 milyong piso sa Bulacan at 30% daw ang napunta sa kanya. Pero tulad ng iba, mariin din niyang itinanggi ang paratang sa kanya. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Top 2, ang kilalang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Sila raw ang bumubuhos ng flood control money sa mga kasino. Base sa records, halos 750 milyong piso raw ang nawala nila sa sugal. Top 1, Sara at Curly Discaya, tinaguriang King and Queen of Flood Control. 2022 to 2025 pa lang, projects worth 31 billion pesos na ang nakuha nila. Sila ang biggest winners sa flood control funds. Grabe ito, talagang mapapakamot. Kanalang sabay-sabi ng Pinas. Ano na?